tumutukoy din sa simbahan. Ngayon, ito daw na mga Diyos na nagsasabi sa kanilang sarili, nagmamataas sa totoong Diyos. Doon pa lang, kitang-kita nyo na kung sino yung mapaparusahan, di ba? Sumasalangsang blasphemy. Blasphemy sila sa totoong Diyos. Kaya ito sila Ledemay, sila Dayuhan, sila Logoy. Ay, kitang-kita nyo yung blasphemy. At may kasalanan pa naman na hindi mapapatawad at kasama doon yung blasphemy. Ay yung pagkakasala sa Espiritu Santo. Kung saan nagpapaka-Diyos sa sarili at hindi na nila ayaw nila magpakumbaba sa totoong may lika. Samantalang ang Diyos nagpakumbaba nga nagkatawan tao para abutin lang tayo. At ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig nagbubunga yan ng pagpapakumbaba. Kung totoo kang mananampalataya ng totoong Diyos, dapat tumiral sa iyo pag-ibig, hindi ang pride nyo. Hindi yung tatawagin mo sarili nyong Diyos. Samantalang yung totoong Diyos, handang magpakumbaba para sa atin. Para lang maabutin tayo. Handang makisama sa atin. At higit pa sa lahat, napako siya sa krus para bayaran yung kasalanan natin. So wala na palang saysay sa inyo yung ginawa niyang ginamit nyo lang siya. Ginamit nyo lang yung kamatayan niya sa krus para sa itaas niyo yung mga sarili niyo bilang Diyos. Kapagkat sinasabi niyo na si Kristo namumuhay sa inyong puso at naniwala kayong siya Diyos, ngayon may kalikasan na rin kayong Diyos. Baka kalikasan ng demonyo, kapatid, kasi ang Diyos nga nagpakumbaba, si Kristo nga nagpakumbaba sa Ama. Tapos kayo nagmamataas. Sasabihin nyo, di kayo nakikipantay. Pero di nyo nga maipangaral yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kasi pag pinangaral nyo yun, magmumukha na kayong makasalanan. Ayaw nyo rin tanggapin na makasalanan kayo, na nagkakasala kayo. Kahit yung totoo, itong si Dayuhan, maraming asawa. Si Lady May, kung ano-ano yung kasinungalingan lumalabas sa bibig, kahit alam niya naman na lang yun, haka-haka niya. Kaya kayo, tigil-tigilan nyo ako dyan sa pagsalangsang nyo sa Panginoon namin. Kasi kayo, mga peke lang kayong gods. Kung ako sa inyo, pumunta kayo sa Mars. Doon kayo mangaral. Yan si Dayuhan. Diyos na daw, yung langit daw, nandito sa lupa, nasa langit na daw siya. Ang lupit mo, Dayuhan. Kung ako sa'yo. Okay, time na. So, 5 minuto na magtatanong si Ate Lady May kay Barber. Walang posang time dire-diretso. Kaya tanongan nyo, ayusin nyo para di magulo. Sige. Sige, 5 minutes, go. Pero sana view, direktang sagot lang. Walang paligoy-ligoy. Eto, unang tanong ko sa'yo. Nabanggit mo, binayaran na, tinuos na ni Kristo ang iyong kasalanan. May kasalanan ka pa ba? Oo. Kung may kasalanan ka pa, pagkatapos bayaran ni Kristo ang kasalanan mo, saan napunta ang ibinayad na dugo para hindi ka na muling magkasala? Saan napunta? Sa kaligtasan ko. Paano mo nasabing ligtas ka kung nagkakasala? Alam mo ba na pinapatay ng Diyos ang mga makasalanan? Paano ako naligtas kung ako'y makasalanan? Sapagkat di napunta dito ang Panginoon para sa mabuti, kundi para sa makasalanan. Kayo mabuti kayo, kaya di kayo kasama dun. So para sa iyo, kailangan mo si Kristo dahil makasalanan ka. Ibig sabihin ba nito dahil nagkakasala ka, konsentidor ang Kristo mo? Mali ka na naman ang tanong. O ikaw na magtanong, ako ang nagtatanong, papamalian mong tanong ko, sumagot ka lang. Sasabihin mong konsentidor ang Diyos ko, hindi. Sapagkat pinapalo niya ako kapag ako'y nagkakasala. Kung pinapalo ka niya hanggat ikay nagkakasala, bakit paulit-ulit kang nagkakasala? Ibig sabihin ba, manhid na ang puwet mo kakapalo? Hindi sa manhid, kundi dahil ang palong yun ay may pagmamahal upang ako'y manumbalik. Dahil ako'y Wala tao akong lang problema sa nagkakamali. pagpalo. Nanunumbalik ka ba? Nanunumbalik, kapatid. Kung nanunumbalik ka, bakit pabalik-balik ka sa pagkakasala? Anong pabalik-balik? Ako'y nagkakamali.
minsan yung kasalanan, hindi siya tumutukoy Ano ang sa pagkakaiba ng pagkakamali sa pagkakasala? Di ba ang pagkakamali ay papunta sa pagkakasala at ang pagkakasala, ang kabayaran ay kamatayan? Naniniwala ka ba dyan? Oo. Kung ikaw ay nagkakasala, ikaw, ang kabayaran niyan ay kamatayan, paano mo nasabing ligtas ka? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi nawawala. Wala na to, view. Paikot-ikot lang to, view. Ako na, bakit? sunod na Ano ka na ba? papahayag. I-wave nyo na po ba yung oras? Lady May, wave Sako yung na oras? si Lady May, Sa sako tanungan? na, sako na sa tanong niya. Okay, sige, timing na muna, Barber. Tumigil ka sa sako. Lang silbi Oras ang naman mga niya yun. I-wave niya na yung oras sa pagtatanong. So, Lady May, 5 minuto para magpahayag. At si Barber magtatanong mamaya. Go! Yung time ko, view. Sige lang po, ate, naayos ko pa kasi. Sige, go na, go lang. Pa-mute mo na si Barber King. Ayan, marami pong salamat, Paano natin masasabi na tayo ay ligtas na? Dahil lang ba sa may nagturo sa atin na si Kristo ay ipinako at nagbayad ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan? Hindi po. Kailangang makita mo ang tinapos na gawa, kaya nga bayad na. Wala na dapat kasalanan. Pero bakit si Barber King nagkakasala? Ang sabi ng Biblia sa unang Juan 3:8, dahil sila ay mga anak ng Diablo. Malinaw po yan. At kung sinasabi natin tayo'y nakakakilala sa Diyos at sinasabi natin hindi natin siya nakikita dahil po yan sa kasalanan, unang Juan 3:6. Kaya't manginig kayo sa mga pinagsasabi niyo, sasabihin ninyo blaspheme. Sino sa atin ngayon ang nagbablasphemy? Itinatakwil ninyo si Kristo. Kine-question ninyo kung bakit kami naging Diyos. Alam niyo kung sino kine-question niyo? Ang Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Ang dinatnan ng salita ay mga Diyos. Ang pinagkatiwalaan ng salita ay mga Diyos. Kukontrahin niyo? Kukontrahin niyo. Ibig sabihin, kontra kayo sa salita ng Diyos. Mga antikristo. Pagkatapos, mabuhos lahat ng dugo ni Kristo sa inyo. Proud pa kayo? Sasabihin niyong nagkakasala kayo. Sige nga, sino pa magbabayad ng inyong mga kasalanan kung wala ng handog pa para sa ikababanal ninyo? Bigyan mo ako ngayon ng talata na nagsasabing kahit nagkakasala ay ligtas. Sapagkat nasusulat, walang makakapasok sa kaharian ni Kristo at ng Diyos Ama na nagkakasala. Kaya hanggat nagkakasala ka, Barber King, hindi ka ligtas. Dahil ang tunay na ligtas ay nasa loob ng kaharian. At sino lang ang makakapasok doon? Mga banal. Yaong mga tumanggap sa pagtubos ni Kristo upang magkaroon ng bunga ng ikababanal. Mga mabubuting gawa. Kaya kahit ano man ang sabihin ninyo, hindi nyo talaga makikilala ang Diyos sapagkat narito ang ROG. Ginagamit na instrumento ng Diyos ang aming mga bibig, ang aming mga boses, ang aming katawan upang magsalita siya sa harap ninyo mismo. Na na kayo ay pinatawad na, itinuring ng matuwid dahil sa kamatayan ni Kristo, Roma 3:22. Bakit? Upang walang makapagmalaki. Kasi mapagmataas ang tao, mapagmalaki sa kanyang mga ginagawa, wala namang matuwid sa tao. Bakit ano ang sabi sa Roma 3:4? Ang tao ay sinungaling. Ano ang sabi ng Biblia? Ang dyablo, simula't simula pa'y sinungaling. Alam nyo ba ang dyablo? Yan ang nature ng mga taong walang Diyos. Sapagkat ang taong walang Kristo, patay ang relasyon sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pinananahanan ng salita ay patay ang katawan dahil sa pagkakasala, ngunit buhay naman sa Espiritu ng Diyos. Roma 8:10. At sino lang ang binigyan ng karapatan na maging anak? Ang mga hindi nagkakasala at hindi maaaring magkasala. Unang Juan 3:9. At sino lang binigyan ng karapatang tumawag na ama sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama? Sino lang? Ang mga binigyan ng Espiritu ng Anak. Roma 8:14-15-16. Kaya anong ipagmamalaki ninyo? Kasalanan ninyo? Ginagamit nyo lang si Kristo upang paktakpan ng inyong mga kasalanan. Konsentidor.
Iba ang Kristong inyong kinikilala. Dahil kung tunay na siya ang inyong leader, puro lang matuwid ang inyong ginagawa dahil banal ang Panginoon, banal ang leader. Ngunit kung kayo'y nagkakasala, maling Kristo ang inyong sinusundan. Diyan makikilala kung anong klaseng ama meron kayo. Ganyan na ganyan, kahit sa personal na buhay, kahit sa realidad. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Kaya kung ang puno mo ay banal, dapat banal ka. Kung ang ama mo ay Diyos, dapat ang anak ay Diyos. Sapagkat pag sinasabi ninyong tao lang kayo, ngunit ang ama ninyo ay ang Diyos. Para lang din kayong INC na itinuturing ninyong tao ang Kristo. Hindi nyo alam kung paano maging Diyos dahil ang ginagawa ninyong batayan ang batayan ng tao. Tumatagos sa pader, nakita nyo yung Diyos nyo. Tumagos sa pader para ikumpara nyo sa amin? Wala. Walang wala. Okay, time na, Lady May. Grabe ang So, ayun, tindi. napapalakpak pa si Nabore na, Pedro yun. nabore na din ako. Grabe. So, ayun. Meron ngayon si Kuya Barber na 5 minuto para magtanong kay Lady May. Running time to Kuya Barber, ha? Walang objection. Kumbaga, nagkabiglaan lang yan. So, diretso oras. Sige. Pasuyo Ay, ako. sige, tanongan Kung nyo para hindi magtatanong kayo siya, magkagulo. sana doon lang sa latag ko. Huwag siyang magtatanong labas sa latag ko. Thank you. Sige, Kuya Barber, 5 minuto. Go. Barber. Wala nang tanong. Naka-off yung mic mo, Barber. Si viewerista, kung magtatanong Ay, siya okay na, labas okay na, sa okay na. latag ko, hindi ako Nakamute pala sasagot. Salita ako ng salita. O, game sa latag mo Sagot, lang. Okay, Lady view. May. Okay, sa latag mo lang. Lahat ng tanong niya, Lady May, pagka rineject mo ako sasagot. Oh, ito na. Simula nung tinanggap mo si Yesu Kristo, nagkakasala ka pa ba? Hindi, sapagkat nasusulat, ang sino mang pinanahanan ng salita ay patay sa kasalanan. Roma 8:10. Kahit isang beses sa buong buhay mo, hindi ka nagkasala nung tinanggap mo si Jesus? Pag sinabi ng aking ama na hindi ako nagkakasala, siya lang ang aking pagkakatiwalaan. Unang Juan 3:9, sinabi ng aking ama, ang anak ko ay matuwid at hindi maaring magkasala sapagkat siya ay galing sa akin at walang galing sa aking masama. Pag sinabi mo bang Diyos ka, kasalanan ba yon? Susulat, ang sino mang dinatnan ng salita ay Diyos. Kaya yan ay katotohanan sapagkat walang ibang katotohanan kundi ang Biblia. John 10:34. Okay. Okay. So, ibig sabihin pala, mabuti kapag tinatawag tayong Diyos. Yung ba'y utos ng Diyos? Nasusulat, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ako ay anak ng Diyos, ako ay Diyos, kaya ako ay Diyos, ay mabuti. Grabe ang tindi. Okay. Okay. Kung ganon, kung hindi pala kasalanan ang maging Diyos, si Satanas pala ay mabuti sapagkat siya ay nagpanggap din na Diyos. Ang mga nagkakasala na nagpapanggap na Diyos ay mga Diyos-Diyosan na siyang itinatakwil ng Ama sapagkat si Satanas ay walang puwang sa kaharian ng aking Ama. Kayong mga tinuturing na anak ang siya lamang makakapasok at may karapatan sa kanyang kaharian. Ulitin ko yung tanong. Mabuti ba yung ginawa ni Satanas na siya yung nagpapaka-Diyos? Kay Satanas ay walang mabuti sapagkat uulitin ko ang pagpapaka-Diyos ni Satanas ay peke dahil hindi siya hinirang ng Diyos upang maging Diyos kundi yaon lamang tumutupad sa kanyang kalooban sapagkat nasusulat ang dinatnan ng salita ay Diyos. Walang dumating na salita kay Satanas kaya siya ay hindi Diyos. Maliban na lang kung pinaniniwalaan mo ang sinasabi mong Diyos si Satanas. Okay. Grabe ang galing. Okay. Anong pinagkaiba nyo ni Satanas? Ay Diyos, si Satanas ay Diablo, sinungaling mula't simula pa. Okay. Ang galing. Okay. Galing. Ang ingay ni Dayuhan. Ang galing. Paano? Okay. Paano? Kung Ang ikaw ay saya-saya ng Diyos, langit? wait lang, kung ikaw ay Diyos, nasaan ang iyong kaharian? Hindi ka worth it na malaman sapagkat ang aking kaharian ay para lamang sa sumusunod sa aking kalauban. Okay. Okay. So, di mo pala alam yung kaharian mo. So,
Baka maging Kung Diyos-Diyos ang sinabing ganon. hindi ko alam, ang sagot ko, wala kang karapatang malaman sapagkat ang aking kaharian ay para lamang sa mga banal. Ikaw ay nagkakasala, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Okay. Ang mga Diyos ba ay nag-aasawa rin? Uulitin ko, iba ang Diyos mo sa aking Diyos sapagkat ang aking Diyos ay banal. Hindi mo dapat malaman ang mga bagay-bagay na nasa Diyos kung ikaw ay hindi handang umunawa at tumanggap. Okay, Lady May. Kung ganon pala, kung kayo ay Diyos, so ibig sabihin, meron din kayong tinatawag na langit-langitan. Tama ba? Ang pagtatanong ay pamamaratang, magtanong ka lang. Next question. Si Dayuhan na nagsabi na nasa langit na siya. Itatanggi mo ba yon? Usap mo, bakit na pumupunta ka kay Dayuhan? Takot ka na ba Mamaya sa akin? tayo. Okay, Mamaya tayo. sige. Okay, sige. Ito huling tanong ko. Kung hindi pala blasphemy o na ang pagturing nyo sa sarili nyong Diyos, so ibig sabihin ba nun, nagpapakumbaba kayo sa Diyos? Ang pagtanggap sa salita ng aking ama ay pagpapakumbaba. Sinabi niya na kami ay mga Diyos sapagkat kami ay galing sa Kanya. Kami ay binhi niya at dumating sa amin ang aming salita na susulat. Uulitin ko, ang sino mang dinatnan ng salita ay mga Diyos. At hindi ko yan pwedeng baguhin sapagkat ang salita ng aking ama ay makapangyarihan. Kaya't ako'y nagpakumbaba, tinanggap ko ang kanyang salita. Grabe, ang tindi. Okay. Okay. Knockout. Ako naman. Wait Tapos lang, tayo dalawa, lalatag na ako, diba? Kung O, sige, sino ang gusto konti na lang magtanong oras. sa aking payag, pwede. Okay na, tapos na. Okay, so Declare na Hindi pa tayo tapos. na. Sige. Meron pa Lalatag po pa ako. tayong round 2. May round 2 pa last round. Meron Last to pa round. po. Teka, Meron viewerista. Wait lang, isang round pa lang po yun. Wala pa kaming Hindi pa kami nagre-rebattles. Meron pa tayong Magre-rebattles round 2 pa pa. So ayan, 5 minuto naman. Dayun, mamaya Para kay ka next Barber segment. King at Teka muna. mamaya Andito. 5 Mamaya, minuto para ano pa kay Lady kami? May. Okay, Rebattles sige. Meron pa tayong round 2. Round 2. Sige. Mute mo muna Barber si King, Dayuhan, pasok. ang ingay eh. Inuutosan Ganito, mo ba? Bio. Kami ano mo na ROG, round to? kung sino ako, gayon din si Dayuhan, kami iisa. Kaya ibibigay ko na kay Dayuhan. Ayan, Pag nagsalita ayan. si Oh, sige, Dayuhan, sige, bigay mo kay sa Dayuhan. sa round 2, si Dayuhan ang kalaban mo, Barber. Oo, Yan. sige, Okay sige, lang ba? sige. Sige, magpapayag Okay, ako. okay, Ako sige, muna sige. magpapayag. This time ako Hindi, kasi magpapayag. ano pong... O sige, Okay lang ba paunahin mo kayo? na siya, paunahin mo na siya. Oh, yan. Yan, Oh, yan. nagkakasundo naman kayo, walang problema. Okay, Okay. sige, 5 minuto para kay Dayuhan para magpahayag at mamaya si Barber tatanong. Okay, 5 minutes po. Go. Okay, narinig ninyo ang mga pahayag at sagot ni Lady May. Panalo talaga, no? Hands down talaga. Wala nang pwedeng magmalaki pa. Ngayon, punta ako sa salitang blasphemy. Sino ang blasphemy, mga kapatid? Yung nagsasabing Kristiyano, pero nagkakasala. Sapagkat ang pangalan na Kristiyano ay hango kay Kristo. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero nagkakasala ka, blasphemy. Hindi mo dapat gamitin ang pangalang Kristiyano. Hindi. Kasi sabi sa Matthew 24:4, marami ang magdadala ng pangalan ko at ipapakilala nila akong Misaya. Huwag kayong padaya. Mga naligaw, itong mga Kristiyano ngayon, na pinakikilala si Kristo na Misaya. Inilalaban sa debate, inilalaban ang Trinity, laban sa Iglesia ni Kristo, laban sa mga Muslim. Pero sila ang mga nadaya. Isa na dito, ito si Batang Barber. Bata pa ito kasi batang isip pa ito kasi ang kanyang damdamin ay parang isang batang umiiyak. Siya ay nagmamalaki. Kasi kung hindi siya nagmamataas, hindi siya lalaban. Ang sabi sa talata, ang dyablo ay umaakyat sa kapulungan ng mga Diyos. Mga Diyos. Kaya nga kami, ROG, walang nananalo sa amin sa debate. Maski sa mga tanungan, makikita nyo ang mga tanong ni Barber. Walang analogy, walang ka-analogy, flat na flat.
puro physical, puro literal, nasaan daw ang kaharian namin? Hindi mo ba nakikita na naghahari kami sa inyo? Sino? Sino sa inyo dito? Sekta, MCGI, INC, lahat ng sekta pangalanan nyo na. Sino ang nagdadala ng aral ni Kristo? ROC lang. Tapos lalabang ka. Gusto mong sabihin, nagmamataas ka. Umaakyat ka sa kaharian ng mga Diyos. Bakit? Gawain ni Lucifer yan? Gawain ni Lucifer ang umakyat sa kapulungan ng mga Diyos. Gawain ni Lucifer yan. At akala mo nagpapakumbaba ka. At binanggit mo pa yung pag-ibig. Alam mo sa mga nagpapakumbaba, mababa kami. Pero so katulad mong nagpapamali, ibababa ka namin. Sapagkat si Lucifer nananahan sa iyo. Yung kanyang ugali nasa iyo. Nakikita yan sa pananalita mo. Kami lang ang may karapatang pagalitang kayo ituwid. Sapagkat tinawag kaming mga Diyos. Hindi kami nagdudiyos-diyosan. Lahat na lumalaban sa ROG ay nagdudiyos-diyosan. Nagahari-harian. Kaya sabi ng Panginoon, gagawa ko ng isang katawan na kumakatawan sa akin. Tatawagin ko kayong mga Diyos. Sapagkat ang mga tao sa internet, tiktokan ay mga Diyos. Pagmasdan ninyo, suriin ninyo ang bawat salita ni Barber. Isa lamang siya sa 98% na mga Kristiyano na nagmamataas laban sa kapulungan ng mga Diyos. Alam nyo ng Diyos kami, lalaban pa kayo. Ilalabanin. Alam nyo na ginagamit kayo. Hindi nyo ba yung nalalaman na kayo ang sinasakyan niya? Ang bibig ninyo ay ginagamit ni Satanas. Pagmasdan nyo ang yabang ni Barber King. Nagpapakumbaba raw siya, pero nagmamataas. Duplicity. Hypocrite. Lumalaban itong bubwit na ito sa Diyos. Nagmamalaki. Nagmamataas. Katulad ni Lucifer, gusto niyang siraan ang mga anak ng Diyos. Makikita niyo mga kapatid sa mga pananalita niya. Mapagmataas. Walang utang na loob. Okay, time na po. Maraming salamat. So, yun, 5 minuto naman para kay Barber King para magtanong. Running time tayo. Ha? Okay, dayuhan. Okay, sige, go. Kung ikaw ay Diyos, dapat ba kaming lumuhod sa'yo? Oo. Yes or no? Yes, oo. Next question. Okay. Kung kami kailangan lumuhod sa'yo, kasalanan ba yun sa totoong Diyos? Yes or no? Hindi, sapagkat kami ang isinugo niya para luhuran ninyo kasi hindi kayo lumulod sa Kanya. So hindi kasalanan yon. Ang hindi lumod sa amin, hindi lumulod sa tunay na Diyos. Okay. So, magkaano-ano pala kayo ni Jesucristo? Kasi siya rin yung the way, the truth, and the life papunta sa langit. So, pwede mo rin bang sabihin na kaparehas mo si Jesucristo na tagapagpamagitan sa Ama? Yes, next question. Okay. So, si Jesucristo pala, nung pagbaba niya dito, bumaba ba siya para iligtas yung mabuti o yung masama? Iyan ang gawain namin. Liniligtas namin ang mga makasalanan. Katulad mo, ang layunin namin, iligtas ka sa dila ng dyablo. Naparito kami hindi para magmalaki sa inyo, kundi iligtas ka sa pagkabihag mo sa dyablo. Okay? So, Ngayon, natatauhan ka. si Lucifer pala, di ba siya yung mabuti nung una? Bakit nga siya binagsak ng Diyos sa lupa? Katulad mo, nagmamalaki ka. Next Nagmamalaki sa Diyos. Okay. So, yung pag-load pala namin sa inyo, hindi ba yan pag-angkin ng papuri sa totoong Diyos? question. Hindi. Next question.
Okay. So ano pala ang pinagkaiba nyo ni Satanas? Si Satanas katulad mo. Ako katulad ni Kristo. Okay. So ikaw pala, nasaan ang kaharian mo kung ikaw ay Diyos? Pinaghaharian ko kayo ngayon. Okay. Kung naghahari ka sa amin, nalalaman mo ba ang lahat ng aming ginagawa sapagkat ikaw ay Diyos? Nalalaman ko kung sino ka. Okay. Kung nalalaman mo kung sino kami, nakikita mo rin ba ang aming ginagawa? Nakikita ko ngayon ang ginagawa mo. Ikaw ay parang si Lucifer na nagmamataas. Okay. Pag kami ba'y lumaban sa iyo bilang Diyos ka, kami ba'y nagkakasala sa Ama o sa iyo? Ang nagkasala sa akin, nagkakasala sa aking Ama. Okay. So kung ganun, bibigyan mo ba kami ng walang hanggang buhay katulad ng binibigay ni Jesus Christ? Oh yes, sabi sa John 4, bibigyan nyo sila ng buhay na walang hanggan. Sino yung sila na magbibigay? So marami pala magbibigay ng walang hanggang buhay sa amin. Yes, marami. Wow. So, mababasa mo ba yan sa Biblia na marami ang magbibigay ng walang hanggang buhay? Oh yes, mababasa yan sa Biblia. Saang talata mababasa, kapatid? Ay bakit ko naman ibibigay sa'yo? Maghanap ka, magtanong ka lang, huwag kang hihingi. Nawawala ka na ba? Okay, so di pala ako hihingi. So kung ganun pala, ang tawag Pwede na kang namin humingi sa'yo. ng cellphone sa akin, pwede kang humingi ng cellphone. So pwede ka pala namin tawaging Ama namin na nasa langit. Tama po ba? O, nasa kalangitan tayo, nasa kalawakan tayo. Ako ang elder mo, ama mo ako. Kayo po ba'y nasa langit na ngayon? Oo naman. Okay, kung nasa langit na po kayo, bakit nakikita pa rin namin kayo? Nakita ba nila si Jesucristo? Di ba ibinaba ni Kristo ang langit? Ibinaba kami ni Kristo dito sa lupa para ang langit at ang lupa ay pag-isahin niya. Kaya nga may internet na tayo nasa kalangitan na tayo . Kung kayo po ang naghahari sa amin, paano nyo naman kami paghaharian sa mabuting pamamaraan? Sa katulad nito, inililigtas kita. Pinapakita ko sa iyo kung sino ka. Pinaghaharian ka ni Lucifer ng Diablo, kaya ginigising kita, wag kang magpagamit sa kanya. Okay, ako naman maglalatag. Okay, time na. Again, Bible King, may 5 minuto para ikaw ay maglatag. Go! Okay, basahin mo nga, Aaron, yung Ezekiel 28 verses 2. Okay. Anak ng tao. Lagi may tagabasa. Hindi, tawag dito kasi sinisend niya sa akin yun. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe ng Atiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang inyong puso ay nagmamataas, at inyong sinasabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa luklukan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, gayong ikaw ay tao at hindi Diyos, bagamat itinuturing yung puso ay gaya ng puso ng Diyos. Okay, so malinaw po sa talata na si Dayuhan at si Satanas walang pinagkaiba sapagkat yung binabanggit sa talatang yun ay binabanggit patungkol kay Satanas or Lucifer na ibinagsak sa lupa sapagkat siya ay sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Siya ay nagmamataas sa ating amang dakila. At narinig nyo naman yung mga sinabi ni Dayuhan kanina na siya daw ay dapat sambahin, luhuran at tawaging Ama namin. At siya pa daw ay magbibigay ng walang hanggang buhay. Parang pag sinabi niya yun, wala man lang siyang katakot-takot sa sarili. Baga, mas jablo pa siya kay Satanas . Kahit si Satanas nanginginig pag naririnig ang pangalan ni Jesucristo. Sila ginagamit ba nila ang pangalan ni Jesucristo? So ang tawag sa kanila, ama ni Satanas.
Pwede, kasi nilagpasan na nila sa kayabangan si Satanas. Si Satanas, kahit papano, ano lang, nanunukso lang sila. Hindi lang tao tinatarget nila, pati yung ama natin na nasa langit. Gusto nilang makipantay, agawan ng credit. Si Jesucristo, niligtas tayo. Tapos aangkinin niya na sila yung nagligtas. Nakikibahagi sila sa tagapagligtas natin. Sila daw kaya rin magbigay ng walang hanggang buhay. O kwento nila yon, siyempre, maniniwala sila doon. Pero tayo, siyempre, alam naman natin, sinasakyan ko lang naman para mapailabas ko yung totoong mga ugali ng mga Diyos-Diyosa na yan. Ngayon, ewan ko sa mga to, ba't di kinikilabutan? Ngayon, etong si Dayuhan, masasabi ko, mas mataas ka pa kay Satanas, kapatid. Hinigitan mo siya sa kayabangan mo. Ano ka? Ang dapat ang itawag sa'yo, amang diablo Kasi, lahat na ng credit para dapat sa Diyos, inangkin mo na. Yung pag-worship namin, gusto mo ibigay sa'yo. Gusto mo pala pagarian tong buong mundo. Ang prinsipe nga ng sanlibutang ito ay si Satanas, tapos ikaw yung maghahari. Di ama ka nga na Satanas. Satanas na mandaraya, ikaw naman, grabe ka mandaya, kapatid. Lantara na. Ito, naka-live ka pa, lantaran yung pagka-amang diablo mo kay Satanas. Malala kayong mga ROG kayo. Kaya mamaya, kung may tatanong kayo sa akin, dapat ukol dito sa talata. Ikaw, Dayuhan, basahin mo yung verses na yun. Ezekiel 28:2. Walang pinagkaiba sa inyo si Satanas. Baga, mas malala pa kayo. Mas mataas pa kayo kay Satanas kasi inangkin nyo lahat ng credit. Sa Holy Spirit, pumasok sa inyo, may kalikasan na kayo ng Diyos. Yung tagapagligtas na si Jesucristo, inangkin nyo, nakabahagi kayo sa pagligtas sa amin. Yung pagbibigay ng walang hanggang buhay, kaya nyo rin magbigay. Abay, ang lupit nyo. At yung pagluhod, pagsamba namin, inangkin nyo. Imbis na para sa Ama yun, para sa totoong Diyos, gusto nyong angkinin. Kaya ako'y talagang natutuwa sa iyo, amang diablong si Dayuhan, at kay inang diablo na si Lady May. At konting taste na lang, magre-reunion na kayo ng anak nyong si Satanas. At doon ay pwede kayong maglaro ng swimming sa sa dagat-dagatang apoy. At sabay-sabay kayo dong magsisigaw ng agay, agay, agay ko. Wag call. Ma-update call. Ayun lang. Okay, time na Kuya Barber. So yun, last na to. Huling tanungan, Kuya Dayuhan. Okay, po, tanong. 5 minuto. Nagpapakumbaba ka ba sa akin? Ako ba'y nagpapakumbaba sa'yo? Ay, ako'y nagpapakumbaba lamang sa totoong Diyos. Okay, ulitin ko ang tanong Viewers, pakinggan mo ang tanong ko. Nagpapakumbaba ka ba sa akin o Opo. hindi? Opo. So, nagpapakumbaba ka sa akin. Opo. So, hindi ka ba lumalaban sa akin? Ako po'y lumalaban sa maling aral nyo. Ulitin ko. Lumalabang ka ba sa dalang aral ko? Opo, lumalaban. Ayan. Nagpapakumbaba ka ba sa akin? Opo. Lumalabang ka ba sa akin? Opo. Ayan. Si Lucifer ba lumaban sa Diyos? Opo. Ayan. Nagkakasala ka ba? Opo. Ayon. Ang diablo ba nagkakasala? Opo. Okay. Lumalabag ka ba sa mga utos ng Diyos? Hindi po. Sabi sa talata, sa unang 1:3-4, ang nagkakasala ay lumalabag sa Diyos. Nagkakasala ka ba? Opo. Lumalabag ka ba sa Diyos? Hindi po. Ayan na. Ulitin ko. Ikaw ba ay nagmamata sa akin? Hindi po. Pagkat kayo ay Diyos.
So, ayun. So, lumuluhod ka sa akin. Hindi po. Ayan. Si Lucifer ba lumuhod sa Diyos? Hindi po. Ayan. So, yun lang po ang mga tanong ko. At nakita nyo po na sa simpleng mga tanong ko, nakita ninyo ang dalawang dila nito ni Barber King. Hindi lang naman siya. Yung Pabo noon, sino pa? Yung Jay noon. Ganon din ang mga stand. Berian, si Lelet, si Ninyo. Yan, yung mga yan. Sama mo na yan. Mga nagmamataas. Nakita niyo po madaling pilipitin itong mga ito. Si Lucifer po ang gawain niya, magmataas, manira, siraan ang mga anak ng Diyos. Ito ngayon si Barber King. Pakinggan nyo kung paano Gamit sila ni Lucifer. magmalaki Ayan, Gamit pakinggan natin sila kung paano sila Andali, time ko pa ito. Magmataas. Time ko ito. sakyan nyo lang. Napasakay ka. Ayun, nakita nyo na? Nagkakasala, hindi raw lumalabag sa Diyos. Kapag nagkakasala ka, lumalabag ka sa Diyos. Sabi mo, nagpapakumbaba ka sa akin, pero lumalabang ka. Lucifer ka nga. Nakikita nyo na mga kapatid. Kaya gustong gusto ko yung debate Kasi lumalabas sa bibig nila, sa mga tanong ko, lumalabas ang tunay na espiritu ni Barber King. Pasensya ka na ha, lumabang ka sa Diyos. Dapat nagpakumbaba ka lang. Kasi ang naghahamon si... Vertical, naghahamon si Lelet. Dayuan. Ako na magtatanong. sa baba. Sandali, time ko pa ito. Akyat nyo. Akyat nyo yung malandi na yan. Lahat ng pastor, kinokolek. Tapos ka na, Barber King. Ginagawang koleksyon ng mga bumangon pastor. pa na Akyat nyo ibaon yan. na kita. Ayan, may oras pa ako Naibaon na kita. Kitang-kita ninyo mga kapatid sa mga simpleng tanong. Lumalabas ang mga dila ng dyablo. Nagkukunyaring Kristiyano pero nagkakasala, lumalabag sa utos ng Diyos. Nagmamataas pero nagpapakumbaba daw. Pero sinisiraan niya ang ROG. O kaninong gawain ang manira? Di ba? Kaya kami ginigiba namin si Lucifer. Di ba? Kaya nga walang makatalo sa ROG. Ngayon nakatikim ka na, Barber, ano? Sakit siguro sa ulo nito, mamaya di ka makakatulog nito. Pinapahiya namin ang mga kawatan ng demonyo dito. Kung makikinig kayo sa aral, kay Lugoy kayo makinig. Siya ang nagdadala ng mahinaw, smooth na aral. Ayan, kung gusto ninyo ng aral, kung gusto ninyo ng bukol, kung gusto ninyo mapugutan ng ulo, kami ni Lady May ang harapin ninyo. O ngayon, wala ka ng ulo ngayon, Barber King. Isinabit ko na ang ulo mo sa dingding ko. Wala na. Yung laki ng ulo mo. Wala na. Pugot ka na. Nasa aking kamay na ang malaking ulo mo parang si Gulayat. Naghahamong ka sa Diyos. Dayuhan. Naririnig. Teka. Naniniwala ka bang naririnig ka ng tunay na Diyos? Tapos na. Tapos ka na sa akin. Okay, time na. Tapos na. Next. Sinong susunod? Huwag ka na magsalita. Kung ako sa'yo, mahiya ka na.